Usapan natin po. Ako po, Senator Erwin Tulfo, nilinaw ang age of discernment o tinatawag na age of reason, mga kapsat. Pakinggan natin si Senator Erwin Tulfo, mga kapsat. Tingnan natin, may capacity na ba to distinguish right from wrong, case-by-case revelations, presumptions of criminal responsibility, accountable for criminal act, mga katotohanan na dapat nating malaman. Alamin natin kay Senator Erwin Tulfo, mga kapsat. Parang napapausap ko. Shoutout sa mga kasama natin dito, sa mga bagong pasok. Siyempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe at mag-chat kayo dyan sa ating chat box. Parang pinapausap ko. Okay. Pakinggan na natin. Senator Erwin Tulfo, pasok. Ay nasa linya na natin partner si Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, pati na rin po ng Energy. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin. Good morning, Sen. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Opo, ano po ibig sabihin ninyo na kailangan ng overhaul ng kasalukuyang batas ng related po sa juvenile delinquents natin? Anong gusto mong mangyaring overhaul, Senator Erwin? Actually, naka-intertwine dyan yung juvenile justice sa social justice. So, kung magkakaroon man ng review ng batas na yan, hindi lang dapat ang Committee on Justice, kundi kasama dapat dyan sa magre-review ang social justice, yung aking komite, at ang komite ni Senadora Risa, yung Committee on Women and Children, para tatlong komite pag-aaralan. Kasi nagiging problema ngayon, at base sa aking pagtatanong-tanong sa mga kaibigan nating piskal, yung tinatawag na discernment, yun. Sino ang magde-decide na plinano, may discernment, nasa wastong pag-iisip ba yung bata? No, parang hindi na ipaliwanag sa batas. Basta sinabi lang, basta may discernment, paparusahan ka. Pero who will determine the discernment? Di ba, Doris, ikaw, nag-cover ka as police reporter, ako, si Alvin. Di ba, pag may hinuli, di ba, dadalhin sa piskal. The fiscal cannot make a decision kung may discernment ba ito. Kaya ngayon, kadalasan na nangyayari ngayon, ang ginagawa na lang RFID, Refer for Further Investigation. Pag nagkaganon, pinapauwi yung bata sa bahay, kadalasan nasa bahay pauwiin yung bata. So, hindi makapag-decide ang fiscal. Ano ba talaga? Medyo may gray area dyan sa sinasabing discernment. Do you think ang social worker ang magde-decide kung may discernment? Wala namang pinag-aralan sa batas yung social worker. Sino magdetermine na, kasi nakalagay doon malinaw, basta pag may discernment yung bata, ibig sabihin may guilty siya. Pero who will decide na may discernment? Di ba? Kaya kailangan pag ni-review yung batas na yan, maraming stakeholders ang patawag dyan, hindi lang mga abogado. Kailangan mo dyan isama yung prosecutor because may say sila dyan. Ang prosecutor kasi, sila yung ihaharap ng mga pulis, yung mga bata na yan, na ano bang gagawin namin dito, piskal. Si piskal, syempre, hindi naman niya matansya, ano ba, may discernment ba? Pwede ba niyang interviewin yung bata? It's the social worker. Pero yung social worker natin, are they equipped ba to say na may discernment? Aamin ba? Hindi naman investigador ang social worker, di ba? So may gray area sa batas na yan, yung sinasabing discernment. Tapos kailangan din natin yung church. You need yung idea or opinion ng church. Kasi sa church, ang sinasabing age of reason, actually 12 years old 12 years old ang age of reason na alam na, kaya kinukumpilan sa simbahang Katoliko yung bata na 12 anyos dahil nakapag-isip na siya kung ano ang tama, mali. It's just a question of right and wrong. So, Senator, lahat naman siguro ng bata alam kung anong tama at anong mali. Correct. We cannot say na absuelto ka muna kasi wala pang pag-iisip. 14. Oh, give me a break, di ba? So Senator, kailangan natin lahat ng stakeholders dito, simbahan, social worker, prosecutor, parent, teachers. We have to involve everybody. It's the community. Yes, hindi sir. Yes, sir. Mga abogado lang, hindi lang mga senador lang, hindi lang mga congressman.
kundi the entire community should be Cut. involved in crafting this law para hindi na tayo. I'm not saying na sablay itong batas na ito. It's just that may mga gray areas lang siya na kailangan nating ayusin. Huwag natin lagyan ng gray area kasi dito nagtatago yung iba mga lukulukong bata. Yeah. Are you saying, Senator, na dapat ibaba po yung age of discernment from the current 15? Ibababa natin dapat gaya ng panukala ni Senator Padilla? Sarangan. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright. That's what Ba natin dapat gaya ng panukala ni Senator Padilla? that's what we want to hear nga, not only yung kasi magulo right now pag tinanong mo social workers sasabihin bata pa yan tatanungin mo DSWD ganun din stand nila, hindi po pwede. Tanungin mo ang prosecutor nahihilo din ano ba talaga ang discernment? Kasi doon sa word na discernment yan, wala talaga eksaktong age. If we have to review this law, then we have to put an age limit, gap. Ano ba? 10 years old, 12 years old, 14 years old, ano ba talaga, di ba? Pero At kasama dapat lahat. Oo. Pero Sen, yung ganyang pag-overhaul o pagre-review at sinasabi mo nga dapat lahat kasama kung ito ay ididiskusyon, particular sa definition pa lang ng discernment, mga abutin tayo ng ilang taon bago natin yan Kasi nga, Maring Doris, who can tell anong discernment na yan? Is the social worker, social worker, may right ba na mag-decide siya na, may discernment na ito, sige kulong na ito. Is it the prosecutor? Hindi, kasi wala pang discernment ito, pauwiin na natin. Wala. Discernment is simply yung kung nasa tamang pag-iisip na. Yan ang sinasabi, yung church naman sinasabing age of reason. Doon yun age of reason. Kaya kinukumpila na nga simbang katoliko yung 12 years, may confirmation that meron na siyang sapat na kaalaman. Yun lang naman Tama. Ito yung nagiging tabasa namin initially sa social justice. Ito yung problema, yung discernment. Ito yung pinagkakatalunan ng abogado, ng prosecutor, ng police. Hindi rin alam ng police kasi walang malinaw Opo, Bibit-bitin Sen. niya, may discernment. Alam ka ba naman, bibit-bitin ng police yung huhulihin? Teka muna, may discernment na ba ito? Wala. Correct. It's not for the police to decide or the prosecutor. Alright, Senator, huwag kang bibitaw. May papadaanin lang kami ng flash report. Diyan ka lang Balikan po natin si Senator Erwin Tulfo. So, dapat, ang sinasabi ni Senator Erwin, na upuan natin. Yes. Seryosohin natin. At saka natin, kasi hindi ba ang existing Senator 15? Hindi lang, Alvin, na the Committee on Justice ang mag-review niyan. Dapat isama din dyan yung women and children. Ano ang input yon ng mga nanay? I'm sure si Senator Risa, dahil sa kanya yung committee na makapagtawag siya ng mga nanay na may input. Kailangan may input din yung nanay. May input yung prosecutor. May input yung police. May input yung social. Ang problema, nung craft yata itong batas na ito, ang tinanong lang, social worker. Hindi, wala naman masyadong alam ang social worker sa batas. I mean, yung sa kanya, yung pagkalinga, etc. Nandoon na tayo. Kaya ang tingin ngayon ng mga social worker, tama lang yan, kailang may ganito, may discernment. Pero can the social worker make a decision na kung may discernment na o wala? Who can make the decision? Yun ang question Can the prosecutor make the decision right there and then pag may binitbit yung police? Sir, nakapatay ito, piskal, anong gagawin natin dito? Ilang taon na yan? 14, 13. May discernment. The prosecutor cannot determine kung may discernment na, di ba? Hindi naman niya pwedeng ikulong yan, ilagap yan, baka siya makasuhan. So, ang gagawin niya, RFID, refer for further investigation. Di ba? RFI. So, refer for further investigation. Ibig sabihin, uwi ka muna doon. Balikan ka na lang. Hulihin ka na lang ulit ng police pag may sapat na ebidensya. Di ba? Pag may sapat na ebidensya na may discernment. That is the problem. So, kailangan tatlong committee maghawak dyan. Justice, social justice, yung sa amin, at saka yung women and children. Naka-intertwine yan At saka kailangan
lahat kailangan may input dito. Nanay, may input. Eskwelahan, may input. Timbahan, prosecutor, police, may input. DSWD, may input. Oo. Lahat may input eh. Paano yung kabataan mismo? Sen, Yung batas na yan, kulang ng input. oo. Sen, paano yung kabataan mismo? Sa palagay mo, dapat din silang kasama sa pagdidiscern ng discernment? Exactly. Yung mga youth group diyan, yung mga may mga representation ng youth, isama din sila. Ano ang stay nila dito? What is their take? Kasi sila yun kabataan Siguro, imbitahan yung mga yan. Ano bang take nyo rito? So, kaya, paano natin parusahan ito mga ito? Or we don't call it parusa. We don't call it sentencing. Then can we just call it rehabilitation? Kasi tayo ngayon, di ba? Binago na natin yung Bureau of Prisons, ginawa natin Bureau of Correction. Mhm. Dahil bibigyan pa natin ng pag-asa yung mga nakapatay, mga drug lord, may pag-asa sa correction. We try to correct. So why don't we do this kaya? Mayroon din tayong wag natin sabihin juvenile justice, kundi rehabilitation process. Oo. Sige. Youth Rehabilitation Center, YRC. Doon Okay. para ma-rehabilitate sila. Ongoing, may edukasyon sila. Anong grade ka na? Grade 8 po. O grade 8, mag-eskwela ka. Diyan ka sa YRC na yan na compound, mag-aral ka, turuan ka ng mga vocational tech na mga trabaho, may mga sports ka din. Pero hindi ka pwedeng lumabas dyan because ikaw ay naka-rehabilitate. Mm-hmm. Huwag natin tawagin kulong kasi masama pakinggan. I-rehabilitate, i-rehab ka, i-disiplina ka. Oo. Sige, thank you. Didisiplinahin, Senator, oo. maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you, Sen. Ay, sabi ko nga. Diretsuhan, walang paligoy-ligoy, no? Yung age of reason, no? Dapat alam ng kung sino ang mag-a-assess talaga. It's either yung DSWD o kaya yung committee nga nila Sir Erwin Tulfo, no? Tsaka yung isa pa, yung pangatlong sinabi niya. So doon natin malalaman dapat kung sino talaga ang pwedeng mag-decide kung meron ng pag-unawa itong mga batang to. Pero anyway, yan po sa diretsuhang punto ni Senator Erwin Tulfo. Okay, subtopic na tayo, Mabsat. Maraming salamat po sa mga bagong pasok. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Katkat na nandun sa ating Facebook page at saka dito sa YouTube. Dalawa-dalawa. Talaga lang. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Countdown tayo sa ating next topic. Here we go.